kaya tayo nagtatagumpay because of the strength of the Lord. Kaya tandaan natin lagi, yung mga pagsubok natin, sakit, karamdaman o ano man yan, kawalan, even kamatayan, naalala ko po yung sabi ng Romans, nothing can separate us from the love of God. Yun po yung maganda doon. Yun po yung driving force natin kung ba tayo nakakapagpatuloy. That's why, dito po makikita po natin si David na meron po siyang dalawang bagay na kanyang binibigyang papuri sa lakas na kanyang tinatanggap sa Panginoon. Ang kanya pong pasasalamat ay kung ano yung mga ginawa, yung mga nangyayari sa kanya nung nakaraan dahil during that time kahit na hindi pa po siya hari ay talagang andun na yung patnubay ng Panginoon sa kanya at during that time na siya po ay parang karaniwang pastor lamang. But nakita naman natin yung buhay niya that even Goliath at yung kanyang kinukwento ay talagang sa yung mga kanyang tupa pag inaatake ng mga masasama ay ng mga hayop o oso, pinapangahan lang niya. So, it's not because of his strength, but yung una na talagang pinapasalamatan niya ang Panginoon sa lakas niya doon sa mga nagdaan. At yung pangalawa ay ibinibigay pa rin niya yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung lakas niya na talagang buong buo, na talagang tinitingnan niya ito galing sa Panginoon, and he will accomplish it. Na magtatagumpay pa rin siya for the future. Sa lahat ng laban pa rin niya, ay talagang magtatagumpay pa rin siya. So, nakita naman natin yung kanyang yung profile niya, yung life niya, hanggang siya ay mamatay, hanggang sa isalin niya yung paghari sa anak niya, kay Haring Solomon. That's why in chapter 21, makikita po natin ang tema po nito is papuri sa pagtatagumpay. Kung titingnan po natin, ito po ay isang papuri ng pagtatagumpay. This is some kind of prayer of thanksgiving and also a declaration of faith. In God's unwavering strength and love. Talagang yun po yung napakaganda doon, unwavering strength and love na naranasan ni Haring David sa kanyang buhay. Makikita natin na talagang sa verse 1 ng chapter 21, sabi niya, "The king rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give." So, galing lahat sa Panginoon yung kanyang katagumpayan. Talagang David acknowledged that all the victories na kanyang naranasan sa kanyang buhay, it's not because of his strength, but it comes from the Lord. That's why, kung titingnan po natin, sabi niya, natutuwa ang Hari Yahweh dahil sa bigay mong lakas, dahil sa bigay ng Diyos na lakas. Dahil sa iyong tulong, siya ay nagagalak. And then in verse 2, sabi po dyan ay, iyong ibinigay ang kanyang inaasam. Ipinagkakalob mo ang kanyang kahilingan. Doon po sa binasa kanina, ang ganda po ng salin ng pagkakabasa kanina. Sabi doon ay iyong ibinigay ang lahat. Sabi doon, meaning, lahat. Ibig sabihin, no exemption. Lahat talagang, that's why, si King David, he is a man after God's own heart. Kaya naman napakalapit talaga ni David po sa puso ng Diyos. Kasi nakita ng Panginoon kung ano yung kanyang, kung paano siya talaga totally nag-rely sa ating Panginoon. That's why, si David, ay blines ng Panginoon, binigyan ng matinding kapangyarihan ng ating Panginoon, at talagang nakita naman ng Diyos, na talagang sa pagiging warrior niya, ay talagang every time, yun po yung isang napakaganda doon. Binasa ko po ang, ang Bible, from Genesis up to Revelation. Pagdating po sa 1st and 2nd Chronicles, nakikita ko po doon yung life of David na every time, yun po yung napakaganda nung nakita ko na every time bago po siya pumunta sa isang labanan,
ano po talagang kinukonsulta niya ang Panginoon. Panginoon, lalaban ba kami? Lulusob ba kami? And then God will instruct him, dito kayo. May mga ibang position, may mga ibang strategy na binibigay ang Panginoon sa kanila, sa kanya. And this time talagang hindi kumikilos si David nang hindi pinapatnubayan, na hindi siya humingi ng instructions sa Lord. And the result is talagang every time na pumunta siya sa digmaan, napakaganda dahil victory ang ibinibigay ng ating Panginoon sa kanya. So, mula doon, hindi lang yung victory, talagang binigyan pa rin siya. Sa verse 3, ang sabi niya, you came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold in his hand. So, ibinibigay po yung kanyang lahat ng inasam, ibinigay, so past tense po yun. Meaning, hindi ibibigay, kundi ibinigay ang kanyang, sabi doon, lahat ng inaasam at ipinagkaloob. So, kung pag-aral po natin yung mga words, past tense po yun. Meaning, nakamtan talaga ni David ang lahat ng ito. That's why ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. And then verse 3, ang sabi po doon ay, nilapitan mo siya at lubos na binasbasan. Dalisay na ginto ng gintong korona sa ulo niya ay inilagay. So, ang ganda. So, binigyan si David ng ating Panginoon ng isang korona, eternal life, glory, and splendor, majesty, and more. Kasi talagang ibinigay lahat ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi doon, verse 6, basahin, verse 5, basahin po natin sa verse 5, sabi po doon, dahil sa tulong mo, kanino? Sa tulong po ng Diyos. At ang sabi po doon, dakila ang iyong karangalan. Dangal at kadakilaan sa kanya'y iyong ibinigay. So karangalan, talagang dangal, kadakilaan, talagang ito ibinigay ng Diyos kay David, kay Haring David. That's why nakamtan pong lahat ito ni Haring David. So, sabi ko nga, wala talagang yung namuhay na hari sa buong Israel, walang makakatulad niya. That's why napakabuti ng puso ni Haring David. Then, sa atin naman po, nakikita ko po na God uses yung strength po natin na kung saan yung pangako niya sa atin, yung eternal blessing, kagaya po ni David. Kung tayo po ay magpapasakop sa Kanya, tayo po ay susunod sa Kanya, magtatagumpay din po tayo. Hindi lang, naniniwala naman po tayo na ang Diyos, pag tayo ay marunong sumunod sa Kanya, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng Kanyang pagpapala at sa lahat ng bagay. So, purihin po ang ating Panginoon. So, makikita po rin natin, dito po sa buhay ni Haring David, kung titinan po natin, mag-jump lang po tayo. Basahin ko lang po saglit yung 2 Samuel. Kasi ito po yung isang magandang, napakagandang pangako ng ating Panginoon sa Kanya. Sa verse 5 muna, sa awit, chapter 21. Verse 6, I'm sorry. Sa verse 6, sabi niya, pagpapala mo'y nasa Kanya, magpakailanman. So sabi doon, walang pagkatapos, o walang katapusan. Talagang walang katapusan ang iyong patnubay dulot sa Kanya'y kagalakan. So may dalawang bagay na gusto ko pong ipaalam sa atin lahat. Pag sinabi ng salita ng Diyos na pagpapala mo'y nasa Kanya, magpakailanman, tuloy-tuloy ito Ibig sabihin, mula sa lahi ni David, kung titingnan po natin, mula sa lahi niya hanggang sa katapusan. Di ba ang pangako ng Panginoon kay David mananatili ang kanyang kaharian magpakailanman? So, naganap po ito, kasi binanggit na po ito sa 2 Samuel chapter 7 verse 13. Ang sabi po diyan, He is the one who will build a house for my name. Sino yan? Si Solomon, yung kanyang anak. And I will establish the throne of his kingdom forever. So sabi niya, I will establish the throne of his kingdom forever. Hindi po yun natapos during the Old Testament time. It was established during the time of the New Covenant
during the time of Jesus Christ, sapagkat ito po ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Alam naman natin ano po na pag binasa po natin yung Matthew chapter 1 verse 1, pa lamang the opening of Matthew chapter 1 in verse 1, makikita na po natin from Abraham to David, ano po yung kanyang lahi, galing po sa lahi ni David. That's why yung kingdom of David, it was established forever, walang katapusan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung kanyang trono, ano po, ay magpakailanman hanggang sa katapusan, hanggang sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Nandun po yan. So, makikita po natin that all the blessings David celebrates are tied to his throne. Nakalagay po yan. Ano po, ito po ay nakaangkla lahat ito sa trono ni David, ano po, na kung saan ay, kung ano yung promise noong unang panahon sa Old Testament time, tuloy-tuloy yan hanggang sa New Testament, hanggang sa New Covenant. Which is why David trusts in God's strength for his future as well. Hindi man po yun, tandaan po natin, hindi man po yun nakita ni David, hindi man po yun napagmasdan, hindi man po niya inabutan yun kasi kung titingnan po natin, yung pong pagitan ng Old Testament at saka New Testament is almost 500 years. Ano po? More than 500 years during that time. Pero siguro during that time naman ni David sa Old Testament ay hindi lang 500 kundi napakahabang panahon po yun. Ano po? Siguro 1,000 years o isang ano po. So after that, matagal pa bago nangyari yun. Pero ipinangako na po ng ating Panginoon sa kanya na his throne will be established forever. That's why, yun po yung isang maganda kay David. That's why he trusts that God, kaya nga po sabi ko, dalawang bagay, no? Yung ginawa ng Panginoon sa kanya, dito sa una, na pinagtagumpay sa lahat ng uri ng labanan. And hindi lang yon, kundi sa future na darating pa, talagang pinagtagumpay pa rin siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At talagang siya po ay, yun po yung naganap sa buhay niya. Yung past and future. That's why yun po yung napakaganda na mensahe po dito sa verse 21. So, dito po sa chapter 21. So, David trusts God. Talagang he trusts in the strong hand that he will protect him and his throne from their enemies. So, tingnan po natin sa verse 8. Ang sabi po doon, darakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway, bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya ay nasusuklam. So, alam naman natin na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, lahat ng bagay ano po ay talagang pasusukuin sa kanya. Kasi ang una, tandaan po natin, ang unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, he is an offering, a lamb offering. Siya po ay talagang handog para sa kasalanan ng sanlibutan ano po dito sa mundo. In his second coming, he will sit as a king forever. Talagang siya po yung maghahari, ano po na, siya po yung nakasakay sa kabayong puti. Yun po yung totoo. Talagang sa kanyang, na siya po ay maghahari magpakailanman. So hindi na po siya offering. Kasi yung first na pagpunta niya po sa lupa ay offering siya sa kasalanan ng sanlibutan. The second coming niya, siya po ay uupo bilang hari at bibihagin niya ano po lahat ng mga tao na hindi po sumunod sa kanya, hindi po talaga naniwala sa kanya. Yun po yung sabi niya, dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway, bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya ay nasusuklam. And then verse 9, sa kanyang pagdating sa apoy sila'y susunugin, sa galit ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. So, itong mga taong ito, ang kanilang kahinatnan ay sa apoy na hindi kailanman namamatay. Alam naman natin yan na ang tunguhin ng mga tao ay dalawa lamang. It's either impyerno or langit. Sa impyerno, totoo. If heaven is real, hell is real. Totoo po yun. Kaya
nasa atin na yun kung anong pipiliin natin. But I know, ano po, kagaya po ni David, ang kanyang baliwala po sa kanya yung kanyang crown, yung splendor niya, yung modesty niya, at talagang ang kanyang laging nakatingin lagi siya sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. No matter, tandaan po natin, no matter how they scheme against David on his throne, God will turn their wicked plans against them. Talagang ani ng Panginoon yan eh. Babalik ta rin yan ng Diyos eh. Kasi si David, maraming mga tumutulig sa rin sa kanya, pero hindi sila kailanman magtatagumpay. Ang sabi ng Psalms, dito po sa verse 11, though they plot evil against you, ang ganda no, sabi niya, though they plot evil against you and devise wicked scheme, they cannot succeed. Alam niyo, ito yung isang bagay na napakaganda eh. Pagka nung panahon na talagang I am in the midst of persecutions at talagang may mga bagay na naranasan ko rin po ito. Lord, sabi ko, I declare your word. Yung Psalms na ito, talagang napaka makapangyarihan Kaya sabi doon kahit na kahit na dito sa ating binasa sa verse 11, ang ganda na sabi ng verse 11, sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. So, wala pong magtatagumpay. We are more than conqueror. Talagang tayo po ay higit na makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan. Greater is He that is in us than he that is in the world. And who is in the world? In the God of this world, in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, tandaan po natin is no other than the devil. That's why ang trabaho po ng Diablo, talagang bulaging spiritual ang mga tao para hindi po nila makita yung kalwalhatian ng ating Panginoon, para hindi po sila maligtas at hindi sila makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi hinahadlangan ng Diablo ang mga tao na dapat hindi sila makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Now, here, makikita po natin na sa buhay man ni David, kaya nga po, pag nagbasa tayo ng Psalms, I want to tell you this, pag nagbasa po tayo ng Psalms, yung pwede nating i-apply ito, una, siyempre, sa sumulat kay David. So, we can also interpret it as a prophecy in the future na iangkla natin sa ating Panginoong Jesucristo. And then, sa atin din po ang buhay, mararanasan din po natin ito. And one of the thing, na nangyari sa buhay ko, when I declare His Word, nagtagumpay po ako. At sabi ko nga, Lord, we thank you. Kasi kung hindi ako nanindigan at hindi ko claim ang lahat ng salita na nakasulat dito po sa Psalms, na talagang naranasan ni David. Sabi ko nga, hindi ko alam na baka nadala na rin ako ng kaaway. Baka defeated din ako. But I know may purpose po ang Lord sa akin. Wala po akong pinagmamalaki kundi ang ating Panginoon. That's why hindi ko alam during that time kasi I want gusto ko na pong dinala ko na yung sasakyan ko sa expressway. Sabi ko, nagsisigaw ako doon. Sabi ko, Lord, help me. Version me, nagsisigaw ako, nag-iisa ko doon. At sabi ng Diablo sa akin, ibangga mo na yan. Sabi, ibangga mo na yung sasakyan mo. So, no, sabi ko, have mercy on me, Lord. Nagsisigaw ako, umiyak ako. Kasi parang, I'm so depressed that time. I want to wakasan na yung buhay ko. Pero, God has mercy on me. At talagang sabi ko, Lord, salamat kasi na-rescue mo ako. At when I come back, nung ako'y bumalik sa paglilingkod sa ating Panginoon, those mga testing na nangyari sa akin, it became a testimony of my life. That's why I'm very much appreciated sa lahat na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. At during the time, hindi pa po ako pastor, I committed myself. Napakaganda po ng trabaho ko. I work in Nestle, a multinational company with maganda pong
sweldo, at the same time marami pong ano. When God called me to, sabi niya sa akin, leave your comfort zone, bibigyan kita ng mas magandang buhay, ano po. So, sabi ko, Lord, hindi ko kaya, but give me, ano, sabi ko sa Lord, bigyan mo po ako, Panginoon, ng pagkakataon pa na mag-decide. So, when I hear the call of God, 1 year pa bago ako nag-resign sa aking work, kasi hindi ko basta-basta siya pwedeng iwanan. Kasi napakaganda po ng mga benefits, ano po, libre ang gatas, libre ang bigas, then may mga 50% or 60% ng hospitalization bill pag may nagkaroon ng sakit, ano po. So may mga ganun, mga night differential o whatever, ang dami. So sabi ko, ang hirap i-give up. But when God called me, 1 year pa bago ako nag-decide. That's why sabi sa akin ng Panginoon, Lord, kung ako'y magre-resign, sabi ko kay Lord, ano yung paano kami mabubuhay? I know, hindi ko naman sa minamalit ang pastoring. So, ibig sabihin, mamumuhay ka lang kasi kung pastor ka, ibig sabihin, aasa ka sa love gift. So, paano kung malit lang yung church mo at hindi ka pa established? Mahirap. So, then God said to me, sabi niya, what is in your hand? Sabi niya, ano ba yung nasa kamay mo? So, sabi ko, Lord, maliit lang na bagay. And then, during that time, ang misis ko naman, a sort of testimony, ang misis ko naman, marunong na siyang, nagpapahulog siya ng mga alahas ng araw, gano'n. So, hindi ko alam, pero sabi, may mga, pag nagpapagawa siya, may mga tauhan doon na nag-challenge sa kanya. Sabi niya, ma'am, bakit hindi kayo magtayo ng gawaan niyo ng alahas na? So, na-challenge kami. So, during the time, nung na-establish na yung business namin, nagkaroon na ako ng peace of mind. Sabi ko, I know this is the time na i-leave ko na, iwanan ko na yung comfort zone ko para mag full-time na talaga ako sa Lord. So, nag-start kami ng business. Ito po ay isang goldsmith po, gawaan po alahas, repair or something. So, God bless those business kasi alam niyo po, binigay ko po yung nagkaisa po kami mag-asawa. I gave our first fruit to God. Ano po, yung una naming kinita, unang araw, nagkita po namin sa negosyo namin. We give it, nagkaisa po kami ng aking may bahay na ibigay namin ng kompleto. Walang bawas kahit isang sentimo. We offer it to the Lord. Hindi pa po ako pastor noon. And God bless our business and it is existing until now. So ito po ay nasa 30 years na po mahigit, about gold and precious stones, mga diamonds, yan po yung mga business po namin. So I really praise the Lord for it. At napakaganda po kasi may mga blessing na binigay sa amin na talagang properties, sasakyan. So nakatapos po yung mga anak po namin. So that's sabi ko, Lord, I thank you for it. It's not in our own strength. Hindi yung business, hindi yung trabaho ko na multinational company o hindi yun, kundi sabi ko, Lord, ikaw lang talaga, sa'yo lang talaga. That's why nakita ko po talagang it is chapter 21, hindi lang po kundi the whole Psalms, ay talagang napakaganda. No matter how they scheme against us, yung Diablo, ano man po yung plano ng Diablo sa atin, tuloy lang po tayo kasi wala namang sabi po ng verse 11, sabi diyan, sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. So that, yun po yung isang salita na napakaganda. Nothing can any means harm you. Di ba sabi ng Panginoon, ito yung pangako niya sa ating Panginoon, di ba? I have given you authority to trample on the snakes and the scorpions and nothing by any means harm you. So, ang ganda po ng salita, pangako ng ating Panginoon, kung panghawakan lang po natin. At ito po ay may pananampalataya po tayo sa Diyos na ito po ay magaganap sa atin. Ibibigay po ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. At in the end, makikita po natin that God will be seen as a greater than any power. Because
of the way he uses his strength to crown David with protection. So, tingnan po natin ano yung verse 13. So sa verse 12, ang sabi diyan, sila'y kanyang papanain, sila'y uurong at patatakbuhin. Yan, bahaga po ang buntot ng ating mga kaaway. Hindi po sila magtatagumpay. Why? God is with us. Amen. If God is with us, no one can be against us. So nothing can snatch us away from the hand of God. So, yun po yung isang bagay na napakaganda. Ano po ang gagawin lang natin? Ang sabi po ng verse 13, pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan, aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Yan lamang po. Napakasimple, ano? Just, give praise to God kahit pasan yung boses mo, pakaliwa, pakanan, or ano man yan, sintunwebe, or whatever. Basta you do it for the glory of God. You are singing to worship the Lord with all your heart. Talagang yan po yung napakagandang mangyayari sa buhay mo. At talagang napakasarap. Ano po, purihin mo ang Diyos, magpasalamat ka talagang sa kanyang kalakasan na binibigay sa iyo, umawit ka at magpuri. At yan po yung dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon na binibigay sa atin. Now, in the New Testament, in the Gospel, makikita po natin that God's strength is seen fully in Jesus. Makikita po natin yung strength na yan sa ating Panginoong Jesucristo. And Jesus is the promised descendant of David who crowned with God's strength and protect his throne from his enemies. So si Jesus sa Matthew chapter 1 verse 1, kagaya ng sinabi ko po kanina sa inyo, talagang yun yung ipinangako na descendant of David na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung mga demonyo, kilala po siya 'di ba? Sabi niya, Jesus, anak ni David, di ba? They are calling Jesus as son of David. Literally, hindi talaga siya anak, but he came from the lineage of David, from the kingly, yung linya ng mga hari. That's why Jesus is the King of Kings. Talagang siya po yung hari ng mga hari. But also, Jesus took his throne and defeated his enemy in an unexpected way. Ibang klase po yung pagbawi ng trono ng ating Panginoong Jesucristo. Parang ipinakita niya na defeated siya, but this hindi yun hindi sa ganung, kumbaga, ipinakita niya sa ganung paraan because yung weakness dapat ng isang tao, yun yung magiging gagamitin ng Diyos para sa kalakasan natin. That's why ang diablo po kasi talagang parang tinitingnan niya na mahina. Pero tandaan po natin, si Jesus namatay siya. Akala nila mamamatay ng tuluyan. Hindi siya mabubuhay. But after 3 days, he rose from the dead. Okay, and then, yan po yung napakaganda. Sa Matthew chapter 27, and then he twisted together a crown of thorn and set it on his hand and put a staff on his right hand. Then they kneeled in front of him and mocked him. Hail, King of Jew, they said. So, makikita po natin sa aking binasa, ano po, dito sa Matthew chapter 27, during the time na si Jesus ay hinuli, at talagang masyado siyang tinuya ng mga tao. Ayan, ito ang hari ng mga Hudyo. Sabi niya, lagyan natin ng corona. So, yung crown of thorns yung binigay sa kanya, ano po, talagang, tapos yung scepter, ano po, talagang, parang, they mock Jesus. Well, sa ganung paraan, but they don't understand kung ano ba talaga. So pinakita niya talagang yung kahinaan na yon ang siyang magiging kalakasan niya. That the God who was clothed in starlight was stripped naked. So sa verse 28 ng Matthew chapter 27, they stripped him and put a scarlet robe on him. And then sa the eternal Son of God, Jesus, whose days knew neither beginning nor end, died on the cross. Namatay po siya sa cross. Yan po yung makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. But this is exactly how God uses his strength to conquer his enemies and show his unfailing love to David. Parang kung titinan po natin, even yung disciples niya, nanlupay-pay sila. Sabi niya, ito yung inaasahan naming hari, mamamatay din lang pala, crucifixion pa. Parang pero hindi nila maunawaan na yun yung pamamaraan ng Diyos eh. Sometimes, yung pamamaraan natin minsan ay hindi pala yun yung pamamaraan ng Diyos. Kaya kung ano man, sabi ko nga sumunod lang tayo kung ano yung gusto ng Panginoon, whatever happens. Because
When Jesus prayed, ito po yung isang maganda. When Jesus prayed, sabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Kaya matindi yun eh. Kaya nung sinabi niya yon, not my will, but your will be done, parang tinurukan na po siya ng anesthesia doon. Whatever happened to him, kaya na niyang harapin. That's why, wag po kayo magpipray ng ganun. Pag sinabi niyo po kasing yon, Lord, not my will, but your will be done, ay talagang not your will talaga, but the will of the Lord be done. So, yun po yung isang bagay na dapat nating laging isa puso at isa isip. So, yun po yung napakaganda. Sa Ephesians chapter 1, verse 19, and His incomparable great power for us who believe that power is the same as the mighty strength. Sabi niyan sa verse 20, He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realm. Tandaan po natin si Hesus Kristo, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po siya nanatiling patay, hindi po siya nanatili sa libingan. Kasi pag nanatili po siya doon, it means malalaman natin na baliwala po lahat. At it's significant, ang significant po nito, hindi walang power ang ating Panginoong Hesus. But the power is the same as the mighty strength. Yun po yung napakaganda. And He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand of the heavenly realm. So yun po yung bagay na napakaganda. Ano po? So He was raised after 3 days at talagang he rose from the dead, umakyat siya sa langit, naupo siya sa kanan ng luklukan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. That's why the death and resurrection of Jesus ay nagpapakita po ng isang maliwanag na larawan kung paano po yung lakas ng Panginoon ay talagang He made perfect in weakness. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So napakaganda po na sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, na sabi niya, my grace is sufficient for you. Amen. My grace is sufficient for each and everyone. So yun po yun biyaya. Tandaan po natin, we live in the grace of the Lord. We conquer by the grace of the Lord. Talagang lahat yan nagtatagumpay tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Why? Because the power of God is made perfect in weakness. Yung kahinaan natin, it will turn into the power of God. Then, ang sabi po dyan, therefore, wala tayong ipagmamalaki kundi yung kalakasan ng Diyos na binibigay niya sa atin, hindi yung ating kahinaan. That's why, sabi po, last verse, sabi po dito, through the cross, Jesus is given the throne above every throne. Sa pamamagitan po noon, talagang siya po ay binigyan ng ating Diyos Ama na talagang ibinigay sa kanya yung trono above every throne. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Ang sabi diyan sa 1 Peter chapter 3 verse 22, who has gone into heaven, umakyat po siya sa langit, and is at God's right hand. With angels, nandun po siya, nakaupo siya sa kanang luklukan ng Diyos amang makapangyarihan. Pinatunayan po yan nung unang martir, na kung saan siya po yung binato. Sino ba yung si Esteban? I see the Lord, sabi niya, seated at the right hand of the Father. Kaya ayaw marinig ng mga mga Pariseo, mga Parisi kasi Pharisee, yung mga Sadducee naman ay Sadducee. Kaya hindi nila po matanggap yon nung sinabi po ni Esteban yung mga bagay na yun. That's why binato siya hanggang siya mamatay. That's why sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 22, who has gone into heaven, umakyat siya sa langit and is at the right hand. Nandun po siya sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan with angels, kasama po niya mga anghel, authorities, and power in submission to Him. Lahat po ay nagpasakop sa Kanya. So napakabuti po ng ating Panginoon at talagang yun po yung napakaganda sa awit chapter 21 na to. Wala po tayong ibang gawin, mga kapatid, kundi tayo po ay
panghawakan po natin yung sinabi po ng ating sa verse na 11 sa Psalms chapter 21. Ang sabi diyan, sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. So, tandaan po natin, walang, sabi doon, walang magtatagumpay sa mga plano nila at maging sa mga masasamang balak nila ay hindi po sila magtatagumpay. What we can do, ano po, ang atin lang pong gagawin, purihin po natin ang ating Panginoon. At sa taglay na kalakasan na binibigay niya sa atin, thank you Lord for the strength that you have given to me. Thank you Lord for my weakness, Lord, you gave me strength. But dahil sa aking kahinaan, ang aking kahinaan ang magsisilbing kalakasan. That's why aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Sing with gladness. At talagang that is an expression of our heart this morning. That's why my prayer, mga kapatid, is that the Holy Spirit will open our eyes to see God, the God of all strength. Makita po natin yung Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin at makita po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan ginamit niya po yung lakas na yan upang magpunta sa krus ng Kalbaryo upang harapin ano po yung pasakit. So hindi po mahirap gawin yan. Sabi niya, Lord, meron pa bang ibang daan? Meron pa bang ibang paraan? Sabi niya, kung maaari, Panginoon, wag mo pong ipahintulot ang sarong ito ng paghihirap. Jesus knows it. Ang hirap po. He is at that time in the flesh. Siya po ay nasa anyong tao during that time. At mahirap po yun para sa kanya. Nevertheless, not my will but your will be done. Sabi niya. Pero alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. After na magtagumpay po siya, binigyan po siya ng power and authority seated at the right hand of the Father. And He will come back for us. Tayo po ay Kanya muling babalikan. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo po sa aming po mga buhay dahil ipinakita mo po sa amin na kami o Diyos sa mundong ito, Panginoon, bagamat marami po kaming mga kahinaan, Lord, you will turn, Panginoon, itong mga kahinaang ito into to the power of God, Panginoon, in our strength, Panginoon, you will turn it as a strength, O God. Panginoon, salamat po dahil alam namin, Panginoon, na ang iyong pangako, Panginoon, ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, O Diyos, salamat po sa lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga anak, ang kasama po namin, Panginoon, sa online na ito, Panginoon, dito po sa spiritual mentoring. At Lord, salamat po sa mga anak mo, Panginoon, kay Brother Nilo, Panginoon, kay Sister Kelly Ann, Panginoon, kay Sister Belichin Mary, Panginoon, kay Sister Andrea, kay Brother Samson, kay Brother June, kay Sister Benita, kay Brother Adrian, Panginoon, kay Sister Ninya, Panginoon, kay Pastor Ami, kay Sister Veronica, Sister Lisel, kay Brother Raymond, Panginoon, kay Sister Beverly, kay Sister Shirley at kay Brother Yolando. Panginoon, salamat po at I declare blessing upon blessing. Lord, I declare that we are the head and not the tail, always abounding and never decreasing. Father, we give you all the glory, Father, thanksgiving in the most precious name of Jesus we pray. Amen. Amen. Salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ayan, praise God po sa buhay mo po, Pastor Jess, sa napaka-bless po ng mensahe po na ibinaba ng ating Panginoon sa pamagitan po ng iyong buhay.